Sa bidyong ito ay akin inilista ang 10 free agents na pwedeng maging impact player at game changer sa PBA kung mabibigyan ng pagkakataon na makabalik. Pero bago ang lahat ay humihingi ako ng suporta na paki-share, like at subscribe ang ating munting channel para maging updated sa ating mga bagong upload. Tara game! Top 10, JC Marcelino. Point guard. Ang 5'9" at playmaker na si JC Marcelino ay isa sa mga elite scorers ng MPBL. Siya ang kasalukuyang scoring champion ng liga, at kasama sa mythical first team ng liga na may average na 20 points per game. Isa sa mga na-improve ni Marcelino over the years ay ang kanyang depensa. Pinangunahan din ni Marcelino ang liga sa kanyang amazing 2.4 steals per game. Matapos ang kanyang forgettable stint noong nasa Alaska Aces pa siya, ay naging mas handa na si Marcelino. Ang player na nasa caliber ni Marcelino ay dapat nabibigyan pa ng pagkakataon na makabalik sa PBA. Top 9, Will McAloney. Power forward. Isa sa mga top big man ng MPBL, ang 6'5" na si Will McAloney ay isa sa pinaka-skilled hardworking big man ng liga. Patunay dito ay nang mapabilang siya sa mythical first team ng MPBL, kasalukuyan ay 31 years old pa lamang siya, at maaring papunta na sa kanyang pick. Matapos ang contract disagreement sa Blackwater ay nilisan niya ang PBA. Hindi ko lang sigurado kung siya ba ay restricted free agent at malamang nasa Blackwater ang kanyang playing rights. Top 8, Matt Ganuelas-Rosser. Guard forward. Matapos tanggihan ang contract extension sa TNT ay kasalukuyan unrestricted free agent ang 6'4" na si Rosser. Siya ay libre mag-sign sa kahit anumang team na magka-interes sa kanya, kaso mukhang nag-backfire sa kanya ito matapos magkampiyon ang kanyang former team na TNT, at kasalukuyan na wala pang nagkaka-interes sa kanya. If given a chance to come back, ang biggest asset ni Rosser ay ang kanyang versatility. Siya ay player na kayang lumaro ng multiple positions from 1 to 4, kayang-kaya din ni Matt na mag-contribute in various ways, defense, playmaking, rebound at scoring. Ang tanging downside siguro sa kanya ngayon ay ang kanyang loyalty matapos magpalipat-lipat ng team. Top 7, Eric Camson. Power forward. Matapos ang 7 years na ride sa Terre Firme Jeep, dead-end na nga ba para kay Eric Camson? Matapos hindi napapirmahin ng kanyang former team. Ang 6'4" na si Camson ay isang physical big man na kayang makipagbanggaan sa loob ng paint. Isa din sa kanyang strength ay ang kanyang magandang footwork at decent mid-range game. With his experience, magdadala siya ng veteran presence sa mga team na nagnanais na makuha ang kanyang serbisyo. Ang downside lang sa kanya ay ang kanyang age na 34 at pagiging undersized sa kanyang playing position. Sa tingin ko madami pang natitirang gasolina sa tangke ni Camson, sana mabigyan pa siya ng chance na makabalik. Top 6, Mac Bello. Small forward. Matapos mabangko at mag-slow down ang laruan sa Meralco Bolts ay bumaba ang kumpiyansa ng isa sa mga successful collegiate player na si Mac Bello. Nabigyan siya ng pagkakataon ni Coach Yeng Guiao sa rain or shine ngunit hindi siya nag-deliver ng magagandang numero dahilan para hindi na siya i-renew ng team. Ang 6'4" na si Bello ay isa sa mga potent scorer at clutch performer noong nagsisimula pa lamang siya sa liga. Kayang-kayang niya umiscore in various ways perimeter man, down low or off the dribble. Dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang mga injury ay nawala ang kanyang kumpiyansa, kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang laro. Kung maibabalik lang niya ang kanyang dating laruan ay malamang magiging magandang asset, siya sa kahit anumang team sa PBA, 31 pa lang naman siya at may oras pa. Top 5, Carl Brian Cruz. Power forward. Tulad ng kanyang teammate sa FEU na si Mac Bello, si Carl Brian Cruz ay nag-slow down dahil sa pagiging injury prone. Matapos bitawan ng TNT ay dinala ng 6'4" na si Carl Brian Cruz ang kanyang talento sa MPBL, sa katunayan ay lumalaban siya sa MVP race kung hindi lang na-upset ang kanilang team. Matapos maibalik ang kanyang kumpiyansa, siya ay naging isa sa mga main man ng Manila Stars.
Si CBC ay isang well-rounded forward na magaling sa perimeter game at kayang mag-spread ng floor hanggang 3-point range with consistency. Hindi din matatawaran ang kanyang depensa at isa sa kanyang calling card. Ang 3-and-D na player tulad ni CBC ay pwede pa sa big league kung mabibigyan lang ng chance. Top 4, Yusuf Taha, Center. Tulad ng ibang player sa list, si Yusuf Taha ay nawala ng slot sa PBA dahil sa injury. You can't teach height, yan ang isa sa advantage ng 6'8" na si Taha. Ang Filipino-Palestinian ay isa sa mga physical big man na may magandang build at size, may decent speed at mobility na kayang makipagsabayan sa mga elite big man ng liga. Malaki ang chance na makabalik sa PBA kung magiging healthy lamang siya. Yung huling stint niya sa PBA ay sa Blackwater Bossing kung saan maganda ang kanyang pinapakita, sa kasamaang palad nagkaroon siya ng injury at biglang na-trade na sa NLEX. Hindi na din nag-gamble ang NLEX sa kanya dahil sa pagiging injury-prone at binitawan na lamang siya. Top 3, Encho Serrano, Shooting Guard, isa sa mga key players ng MPBL champion team na Pampanga Giant Lanterns. Ang 6-foot Spitfire guard na si Encho Serrano ay malaki ang chance na makabalik sa PBA kung gugustuhin lamang niya. Kilala bilang energy guy, si Serrano ay pwedeng maging game changer sa kahit anumang team sa PBA. Meron siyang iba't ibang skill set tulad ng pagiging pesky defender. Siya din ay nabiyayaan ng athleticism na kayang umiscore in different ways, off the dribble, perimeter game, or drive to the basket. Siya ay may 28 points na career high sa PBA, 24 years old pa lamang siya sa kasalukuyan at madami pang may improve sa kanyang laro. Dahil siya ay restricted free agent na sa Phoenix ang kanyang playing rights, pwede makipag-trade sa Phoenix ang mga team na gusto makuha ang kanyang serbisyo. Matatandaang noon last year ay binigyan siya ng 2 years contract extension ng Phoenix ngunit hindi niya ito tinanggap. At sa halip sa MPBL siya naglaro. Top 2, Greg Slaughter, Center. Tulad ni Encho Serrano, si Greg Slaughter ay restricted free agent kaya hindi siya pwedeng pumirma sa kahit anumang club, team o franchise. Kasalukuyan ay nasa Northport Batang Pier ang playing rights niya, maaring mag-initiate ng trade ang team na gustong kumuha sa kanya. Si Greg Zilla ay isang 7-foot, towering big man na kayang mag-finish strong around the basket. He can back down smaller defender with ease at madaming galaw sa post tulad ng hook shots. Dahil sa kanyang laki, kaya din niya kontrolin ang board, steady defensive presence din siya down low, at kayang i-protect ang rim effectively. Ang weakness lang ni Barney, hoy joke lang, ay katulad kay Junmar na liability siya sa perimeter defense. Inihayag ni Slaughter na ayaw na niya maglaro sa PBA, pero kung maganda siguro ang offer ay baka bumalik siya, maliban lang siguro sa mga SMC teams. Top 1, Mikey Williams, Shooting Guard. Matapos hindi magkasundo ang TNT, at si Mikey Williams sa panibagong kontrata, ay nauwi sa masalimuot na paghihiwalay ang dalawang kampo, na kalaunan ay nauwi pa sa contract termination. Ang 6'2" na si Mikey Williams ay legit game changer, patunay dito ang dalawang championship at dalawang finals MVP. Siya din ang tinanghal na Rookie of the Year noong taong 2021. Hindi makakaila ang galing ni Williams, siya ay isang 3-level scorer. Ano ba ibig sabihin ng 3-level scorer? Una, dahil skilled ball handler siya, he can create his own shot. Pangalawa, he can knock down jumpers from mid-range hanggang rainbow country with consistency. Pangatlo, he can score through contact. Pwede makipag-initiate ng trade sa TNT ang mga team na gusto makuha ang kanyang serbisyo. Kasalukuyan ay nasa TNT ang playing rights niya at dapat alam nila na to the moon ang hinihingi nito. Hindi ko lang alam kung nasa kondisyon pa siya ngayon dahil medyo matagal na siyang hindi naglalaro. Iba pa din ang in-game condition sa kondisyon lang.